Magandang araw Kuya Chris. Ganoon din sa mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako po si Imat. Hindi ko po tunay na pangalan. 36 na taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Valenzuela. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay tungkol sa istoryang may kinalaman sa mga aswang. Isang istoryang hango mismo sa tunay na pangyayari. Naganap po ito ilang taon na ang nakalilipas sa liblib na lugar ng Samar. Nobyembre na naman. Nalalapit na ang Pasko. Nakaririnig na naman ako ng mga Christmas carol at kay rami ko na namang natatanaw na parol sa ilang mga bahay. Nariyang nagsisipagkutitapan ang mga nagliliwanag at makukulay na Christmas light. Kung kaya naman ay mulit-muli kong naaalala ang nakapanghihilakbot kong karanasan nung nagbakasyon kami sa Samar. Tuwing Pasko kasi ay nakagawian na ng aming pamilya ang magbakasyon sa Samar sapagkat marami kaming kamag-anak doon. Masayang masaya ako sa tuwing nagbabakasyon ako roon, lalo na nung bata pa ako. Marami kasi akong mga batang nakakalaro. Ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang kasiyahan na iyon ay napalitan ng kilabot. Labis ang pangambang nararamdaman ko sa tuwing dumudulog ang Pasko. Natroma na yata ako dahil sa naging karanasan ko sa Samar. Ilang taon na ang nakalilipas, maraming Pasko na ang dumaan. Pero may isang kaganapan na kailanman ay hindi na mabubura sa aking isipan. Paano nga ba humantong sa ganitong pangyayari? Halina't makinig at isisiwalat ko sa inyo. Magpapasko noon. Napagpasyahan ni nanay at tatay na magtungo kami sa Samar. Itatago ko na lamang po sila sa pangalang Graciel at Darwin. Ang nanay ko po kasi ay sadyang tubong Samar habang ang aking ama naman ay taga rito sa Valenzuela. Napagkasunduan nila na doon na lang daw kami sa Samar mag-Noche Buena. Sa edad na 18 ay tuwang-tuwa ako noon. Sa ilang beses kong ang pagbabiyahe ay hindi pa rin ako nasanay. Hindi ko pa rin naiwasan ang magsuka. Mabuti na lamang dahil nagbaon si nanay ng plastik. Sa mismong plastik ko idinuwal ang aking mga isinuka. Mahabang oras ang aming biniyahe bago kami nakarating sa Samar. Pagkarating namin doon ay sumakay ulit kami sa isang jeep. Pagkatapos naming sumakay ng jeep ay nag-tricycle naman kami at pagkatapos naming sumakay sa tricycle ay naghabal-habal naman kami. Kaya naman lambot na ako bago pa man makarating sa baryo nila nanay. Nang makababa na kami ng habal-habal, buong akala ko ay narating na namin ang aming pinupuntiriyang lokasyon. Nag-iba na kasi ang itsura ng paligid kumpara noong huli naming punta roon. Nang tanungin ko si nanay, sinabi nitong maglalakad pa kami papasok sa isang liblib na gubat bago marating ang pupuntahan naming baryo. Tinuro niya sa akin ang makitid at maputik na daan. Napatingin na lamang ako sa aking puting sapatos nung makita ko kung gaano nga ba kaputik ang daan na aming tatahakin. Sa bukana ng daan ay isang lalaki ang lumabas. Nakapaa lamang ito at may suot na sombrerong yari sa dahon ng kaong. Nang ipukol ko ang aking tingin sa mukha ng lalaking iyon, bumilis ang kabog ng aking dibdib. Nakakatakot kasi ang itsura nito, lalo na ang malagkit nitong tingin. Para bang hayop na mangangain ng buhay. Mahigpit akong napakapit sa braso ni tatay dahil sa tagpong yun. Aminado akong natakot ako sa lalaki kahit ako ay nasa wastong gulang na. Ang ikinabigla ko ay nang nakangiting sinalubong ni nanay ang lalaki.
Niyakap niya iyon at sinabi niyang pinsan niya ang lalaki. Napalunok ako ng sarili kong laway at pagkatapos ay napasapu ako sa aking noo. Hindi ko akalaing kadugo lamang pala namin ang lalaking kinatakutan ko. Nako, ikaw na ba yan, Imat? Ang laki-laki mo na. Masiglang tura ng lalaki at nagpakilalang si Richie. Inilahad nito ang kanyang kamay sa akin bilang pahiwatig ng pakikipagkamay. Nung una ay nagdadalawang isip ako ngunit dahil ayaw kong mapahiya si nanay, pumayag akong makipagkamay sa lalaki. Sobrang haba ng kanyang mga daliri at kuko. Maugat ang kanyang kamay at may kagaspangan ng kanyang palad sapagkat puno ito ng mga peklat at sariwang mga gasgas at bago pa lang na mga sugat. Ang dugo mula sa kanyang mga sugat ay puminta sa aking kamay. Gusto ko manghilahin agad ang aking palad pero sobrang higpit ng kapit niya sa aking kamay. Para bang ayaw niya akong bitawan. Dahan-dahang nilakbay ng aking mata ang kahabaan ng kanyang braso patungo sa kanyang payat na balikat. Paitaas sa kanyang nakaririmarim na liig na nagpapawis at paakyat sa kanyang nanggagalaiting bibig at bungi-bungi pero mahahabang ngipin. Harapan ko ring napagmasdan ng umuurong niyang ilong na tila ba nag-uusok. Magkasalubong ang kanyang kilay habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik na nakatingin sa akin. Nakakunot ang kanyang noo kaya masasabi kong kakaiba ang ekspresyon ng kanyang muka. Hindi ko tanto kung adik ba siya o sadyang nasa dugo na namin ang pagiging pangit. Maya-maya lamang, ang weirdo niyang ekspresyon ay napalitan ng isang mapagkubling ngiti. Sa kanyang ngiti ay mababakas na mayroon siyang hindi kanais-nais na balak. Halata sa kanyang tingin ang isang maitim na mithiing binabalak niya. Muli kong pinuwersa ang aking braso upang bitawan niya ako pero hindi niya pa rin ako binibitiwan. Bagkus ay itinaas niya ang aking kamay at dinilaan niya ang dugong puminta sa aking palad. Bigla akong kinabahan sa kanyang ginawa kung kaya naman ay kaagad ko siyang nasuntok ng hindi ko inaasahan. Ganoon na lamang ang pagsaway sa akin ni nanay at tatay. Pinagsabihan nila ako dahil hindi raw wasto ang aking ginawang panununtok. Pinilit nila akong humingi ng pasensya pero hindi ko sila sinunod. Kaya naman ay sila na mismo ang humingi ng tawad kay Richie. Ngumiti lamang si Richie at sinabi nitong wala lang sa kanya ang aking ginawa. Pero muli niya akong tiningnan sa mata at doon ay nasilayan ko ang biglang pag-itim ng kanyang dalawang mata. Napaatras ako ng biglaan dahil sa aking nakita. Sa palagay ko ay sinadya niyang ipakita sa akin ang kakaiba niyang kakayahan at gusto ko mang sabihin kay tatay at nanay ang aking nakita pero hindi ako nagsumbong. Ayaw kong palakihin pa ang bagay na iyon dahil hindi ko gaanong tiyak kung totoo ba ang aking nakita. O baka ay pinaglalaruan lamang ako ng aking mapanlinlang na guni-guni. Pagkatapos noon ay sinamahan kami ni Richie patungo sa baryo nila nanay. Pinangunahan niya ang aming paglalakad at tuluyan na nga naming sinuong ang maputik na daan. Sa lalim ng putik ay hindi ko nahugot ang aking paa. Tinulungan ako ni tatay na makalakad ng maayos pero naiwan ang aking sapatos sa ilalim ng makapal na putik. Kinuha ko iyon at hindi ko na inalintana ang dumi. Napagpasyahan ko na lamang na bitbitin ang aking sapatos at maglakad na lamang ng nakapaa. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay hindi pa rin kami nakarating sa aming pupuntahang baryo. Wala pa rin akong matanaw-tanaw na kabahayan. Tanging mga naglalakihang puno lamang ang aking nakikita ng mga sandaling yon. Maging si nanay ay nagtataka na rin kung bakit sobrang haba na ng aming nilakad pero hindi pa rin kami nakakarating.
Bakit sobrang layo naman yata ng nilalakad natin? Sa pagkakaalala ko kasi, 8 minuto lamang ang itatagal natin sa paglalakad kung oorasan natin mula roon sa bukana ng daan. Tanong ni nanay kay Richie. Bahagya siyang huminto sa paglalakad at sinuri ang daan. Nagnilay-nilay siya sa paligid at pilit niyang inaalala ang tamang daan na dapat naming puntahan. Nang oras na iyon, ay alam niyang mali ang dinadaanan namin. Halata sa mukha ni nanay na nagugulmihanan siya sa mga nangyayari. Doon kasi siya lumaki kaya medyo pamilyar sa kanya ang lugar. Wala ka bang tiwala sa akin, pinsan? Buong buhay ko, dito na ako lumaki. Samantalang ikaw naman ay palagi kang naroon sa Maynila. Minsan ka nga lang makapunta rito kaya dapat paniwalaan niyo ako. Hindi ko kayo ililigaw. Nasa tamang daan ang tinatahak natin ngayon. Mabuti pang sumunod na lamang kayo sa akin bago pa tayo tuluyang abutan ng dilim dito sa daan. May tanong man sa isip ni nanay at tatay, pero wala silang nagawa. Sumunod na lamang kami kay Richie at nagbabaka sakaling ihahatid kami nito sa tamang lokasyon. Ngunit dahan-dahan nang lumulubog ang araw, pero wala pa rin kaming naaaninag na kabahayan. Mas lalong tumindi ang hinala ni nanay at tatay kay Richie. Nagkakatitigan na lamang sila at nagsesenyasan habang si Richie naman ay patuloy lamang sa paglalakad. Bakit pa kayo huminto sa paglalakad? Malapit na tayo. Bilisan nyo na dahil malapit nang gumabi. Ay siya kayo, kapag tayo ay inaswang dito sa daan, kayo rin ang kawawa. Sambitla ni Richie. Bunsod ng kanyang winika, ay napilitan na lamang din si nanay at tatay na sumunod. Wala naman akong ibang magawa kung di ay ang sumunod lang din sa kanila. Nang sandaling iyon ay natatanto ko nang may masamang balak si Richie. Kung sakali mang may masama siyang balak sa amin, 3 naman kami at maaari namin siyang pagtulungan. Masyado na rin kasing malayo ang aming nalakad, kaya nagdadalawang isip na rin kami na bumalik pa sa aming dinaanan. Gustong-gusto ko nang magpahinga, pero hindi maaari dahil maiiwan ako. Inabutan nga kami ng dilim sa daan. Mabuti na lamang dahil may dala kaming flashlight noon. Ang inakala kong masayang bakasyon ay mukhang hindi na mangyayari. Papunta pa lamang doon ay para bang pagod na ako. Nang lumaon ay may natanaw kaming bahay. Nag-iisang bahay lamang iyon na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Huminto kami doon sapagkat iyon daw ang bahay ni Richie. Mas lalo pang nadagdagan ng pagdududa ni nanay sa tinuran ni Richie. Hindi niya lubos maisip kung bakit ang layo ng bahay niya sa mga kaanak nila. Pakiramdam daw talaga ni nanay ay may mali sa mga nangyayari. Sinabi sa amin ni Richie na magpahinga na muna kami sa bahay niya. Doon na lang daw muna kami magpapalipas ng gabi dahil malayo pa ang baryo na pupuntahan namin. Walang kagamit-gamit sa kanyang bahay. Walang kama na mahihigaan kaya naglatag na lamang kami ng malaking damit sa lupa at doon kami humiga. Nakaramdam na rin kami ng gutom pero wala man lang pagkain sa bahay niya. Ilang sandali lamang ay nagpaalam sa amin si Richie na may pupuntahan lang daw siya sa labas. Maghahanap lang daw siya ng pagkain. Tumango naman sina nanay at tatay at iniabot kay Richie ang isa pang flashlight. Ngunit matapang na tumanggi si Richie. Hindi niya kinuha ang flashlight at naglakad siya sa gitna ng dilim nang walang kahit na anong sulo. Hindi pa man siya tuluyang nakalalayo ay muli siyang bumalik dahil may nakalimutan siyang sabihin. Gulat na gulat ako nang bigla siyang lumitaw sa nakabukas na pintuan. Huwag niyong ikandado ang pintuan dahil baka matagalan ako sa pagbalik. Kung makatulog man kayo sa kakahintay, hindi ko na kailangan kumatok pa para pagbuksan ninyo ako. Turan ni Richie.
Delikado man ang bilin nito ay sumang-ayon na lamang din kami. Pagkatapos noon ay muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang pag-alis. Sinarado ko na ang pinto pero kinandado ko pa rin. Hindi ko sinunod ang bilin ni Richie dahil sobrang delikado at hindi ligtas ang gusto niyang mangyari. Hindi rin naman kami makakatulog kaagad. Naiwan kaming tatlo sa loob ng bahay. Doon ay napag-usapan namin ang patungkol kay Richie. Naikwento sa amin ni nanay na ang laki na ng pinagkaiba ni Richie sa dati nitong nakilalang Richie. Sumagi rin sa aming isipan na umalis na sa bahay na iyon hanggat hindi pa nakababalik si Richie. Maya-maya lamang ay biglang kumalam ang aking sikmura. Nakaramdam ako ng gutom kung kaya naman nagtungo ako sa kusina ng bahay. Tumambad sa akin doon ang kairuming mga kaserol at mga kaldero. Nang buksan ko ang isang kahina-hinalang kaldero ay napasigaw ako at napaduwal. Biglang umalingasaw ang mabahong laman ng kaldero. Tumambad sa aking harapan ang inuuod na sabaw na nasa loob ng kaldero. Lumapit sa aking kinaroroonan sina nanay at tatay dahil sa ginawa kong pagsigaw. Tiningnan din nila ang laman ng kaldero at doon nga'y naduwal din sila pareho. Nang buksan pa ni tatay ang ibang kaserola, tumambad sa mata namin ang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Sa sobrang kaba ay nataranta kaming tatlo. Hindi namin alam kung ano ang una naming gagawin. Niligpit namin ang aming mga gamit at akma na sana kaming aalis nang biglang may kumatok sa pintuan. Halos humiwalay na ang aking kaluluwa sa aking katawan sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi kami mapakali. Hindi namin batid kung saang direksyon namin ihahakbang ang aming mga paa. Akma na sanang sisigaw si nanay. Mabuti na lamang at kaagad na natakpan ng palad ni tatay ang bibig ni nanay. Kung natuloy lamang ang sigaw niya, baka nalaman ng taong nasa labas na naroon kami sa loob. Sunod-sunod ang katok na natanggap namin pero pinili pa rin namin na huwag buksan yon. Ang mahihinang katok ay humantong sa isang malakas na kalabog. Sa bawat kalabog ng pintuan, takot ang namumutawi sa aming mag-anak. "Pinsan, ako ito si Richie. Buksan niyo ang pinto." "Pinsan, tulog na ba kayo? Kung gising pa kayo, buksan niyo ang pintuan." Sambitla at singhal ni Richie at sinundan niya iyon ng malakas na tadyak sa pintuan. Halos masira pa ang padlak na kahoy sa lakas ng ginawa niyang pagsipa sa pinto. Minainam naming huwag tumugon bagkus ay lumapit si tatay sa pinto at inayos niya ang pagkakapadlak ng pintuan. Habang kami naman ni nanay ay dahan-dahan nang nagtungo sa kusina upang doon dumaan. May isa pa kasing pintuan sa kusina. Maingat kaming naglakad at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasagi ni nanay ang mesa. Dahil doon ay nahulog ang kaserola sa sahig. May ulo sa loob ng kaserolang iyon. Kumalansing ang kaserola at ang pugot na ulo ay gumulong sa paanan ni nanay. Sumigaw siya ng malakas at tumulo na ang luha niya dahil sa kilabot. Mabuti na lamang at agad niyang hininto ang kanyang pagsusumigaw at ipinagpatuloy ko ang aking pagbukas sa pinto. At nang tuluyan ko na itong buksan, laking gulat ko dahil tumambad sa aking harapan ang galit na mukha ni Richie. Agad kong isinarado pabalik ang pintuan, pero pinuwersa ni Richie ang pinto. Nagawa niyang isangkal ang kanyang braso sa pinto kung kaya ay hindi ko masarasarado ang pintuan. Tinulungan ako ni nanay na itulak ang pinto at mabilis namang tumakbo sa aming direksyon si tatay. Pinaghahampas niya ang kamay ni Richie na nakalusot sa pintuan, pero ayaw pa ring magpapigil ni Richie. Naghanap si tatay ng itak sa loob ng bahay na yon pero wala siyang makita.
Mabuti na lamang at may karet na nakasuksok sa pader. Kinuha iyon ni tatay kahit mapurol. Pagkatapos ay pilit niyang hiniwa ang kamay ni Richie, pero mapurol ang karet. Kaya naman ay kaunting sugat lamang ang natamo niya. Inalis ni Richie ang kanyang kamay kaya tuluyan naming naisara ang pintuan. Tiniyak kong nakakandado ng maayos ang pintuan bago ko ito binitawan. Pagkatapos ay nagsama-sama kaming tatlo nila nanay at tatay sa gitna ng bahay. Magkakayakap kaming tatlo nang marinig namin ng malakas na angil ng kakaibang nilalang na nagpapaikot-ikot sa kabuuan ng bahay. Pilit din itong ginigiba ang pintuan kaya naman ay iniharang namin ng mabibigat na bagay doon. Iniharang namin sa pintuan ng mga mesa at ilan pang mga mabibigat na bagay nang sa ganoon ay hindi basta-bastang mabuksan ang pinto. Nang silipin ko ang isang maliit na butas, may naaninag akong imahe ng kakaibang itim na nilalang. Hinala ko ay si Richie yon at nag-anyong aswang. Palaisipan tuloy kay nanay kung paano humantong na naging aswang ang pinsan at kababata niya. Patuloy na nagpaikot-ikot ang nilalang sa buong bahay. Wari bang naghihintay lamang ito ng tamang tiyempo o butas na madadaanan. Maya-maya lamang ay narinig naming lumagabog ang bubungan. Lumundag doon ang aswang. Masyado kaming naging kampante na buong akala namin ay hindi magagawang pasukin ng aswang ang bahay. Akala kasi namin ay sobrang tibay na ng bubong ng bahay na iyon, subalit may butas pala ito. Dumaan ang nilalang sa abuhan ng bahay sa mismong butas kung saan nagluluto. Lumagabog ito sa kusina na labis naming ikinataranta. Nagtago kaming dalawa ni nanay sa likod ni tatay at tanging sandata lamang ni tatay ng sandaling iyon ay ang hawak niyang mapurol na karit. Iwinasiwas niya ang karit sa bahagi kung saan nais dumaan ng aswang. Sa bawat tangka ng aswang na sumunggab, matapang na itinututok ni tatay ang karit sa direksyon ng aswang. Maya-maya lamang ay humalakhak lamang ang aswang at bumalik sa dati nitong anyo bilang si Richie. Patuloy itong tumatawa habang nagtutuluan ng kanyang laway. Nakabungis-ngis si Richie habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay biglang naging kulay itim ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga braso ay tinubuan ng mga itim na balahibo. Mas sumaba pa ang kanyang mga kuko at ang kanyang mga ngipin ay nagmistulang pangil na walang humpay sa pagkikiskisan. Mas naging mabalasik pa ang titig ni Richie sa amin hanggang sa siya ay naging isang ganap na aswang. Sobrang laki niya at kung titingnan ay napakalakas niyang nilalang. Buong akala ko ay iyon na ang katapusan ng aming buhay. Ganun pa man ay hindi pa rin kami nawala ng pag-asa. Patuloy pa rin kaming naniniwala na makaliligtas kami sa tagpong yon. Hinanap ko ang aking bag at nagkalkal ako roon ng gamit na maaari kong gamitin panlaban sa aswang. Pero ang tanging nakita ko lamang ay ang asin na dala ko at ang aking sinturon. Yung asin nga pala ay dinala ko iyon dahil ayon kay nanay, kapag kakain daw ako ng asin habang nasa bus ay hindi raw ako magsusuka. Pero nasuka pa rin naman ako. Kinuha ko ang dala kong sapatos na puro putik. Hinalo ko ang asin sa mga putik at saka ko ito ipinahid sa kabuuan ng sinturon. Batid ko kasing isa ang asin na mabisang panlaban kontra sa mga aswang. Mula sa likuran ni tatay ay matapang akong tumindig. Hawak-hawak ko ang mahabang sinturon na may bahid ng putik at asin. Pero nang biglang sumunggab ang aswang, pinangunahan ako ng takot. Hinayaan ko si tatay na makipaglaban sa aswang. Nagawang sugatan ni tatay ang aswang pero hindi sapat iyon upang mailigtas namin ang aming sarili.
Nagpakawala ang nilalang ng isang malakas na sampiga na ikinatalsik ni tatay sa dingding. Sa lakas ng pagkakauntog ni tatay sa dingding ay nawalan siya ng malay. Hindi ko na alam ang aking gagawin ng oras na iyon dahil takot na takot ako. Sa tuwing tinitingnan ko ang aswang, nakikita kong titirisin niya lang ako. Habang nakatayo ako ay bakas sa aking mukha ang takot. Pansin din ang pangangatog ng aking mga tuhod dahil sa labis na kaba. Si nanay naman ay patakbong umiiyak patungo sa binagsakan ni tatay. Nang mapansin kong aatakihin sila ng aswang, binato ko ng sapatos ang aswang. Umangil ito ng malakas at dahan-dahang lumingon patungo sa aking direksyon. Mas bumilis pa ang kabog sa aking dibdib dahil sa pangyayaring yon. Sa pagkakataong ito, ay nasa akin na ang atensyon ng aswang. Ang sama ng tingin nito sa akin at saka ito lumundag patungo sa aking direksyon. Agad ko namang iwinasiwas ang sinturon na aking tangan. Ipinaikot-ikot ko sa ere ang sinturon upang salubungin nito ang atake ng aswang. Nang tuluyang lumapat ang balat ng aswang sa sinturon, nagsumigaw ang aswang. Walang humpay ang pag-angos nito na parabang nadarang sa apoy ang kanyang balat. Amoy na amoy ko ang pagsunog ng kanyang makakapal na balahibo. Nang makita kong epektibo ang aking ginawang paglaban, dumais ako sa aswang at patuloy itong pinaghahampas ng sunod-sunod. Nagawa ko siyang patamaan sa pisngi, braso, binti at tiyan at sa maraming bahagi pa ng katawan nito. Bahagya akong nakahinga ng maluwag nang mapansin kong nanghihina na ito dahil sa aking ginawa. Sa katagalan ay biglang bumalik ang ulirat ni tatay. Magkasama sila ni nanay at ni yaya nila akong tumakas na palayo sa lugar na yon. Hindi na namin inintindi ang aming mga gamit. Iniwanan na lamang namin ang aming mga bag at iba pang gamit dahil mas makakapagpabagal lamang iyon sa aming pagtakbo. Ang tanging dala ko lamang ay ang aking sinturon. Hindi kami agad nakalayo dahil sumasakit ang paa ni tatay sa tuwing inihahakbang niya ang kanyang mga paa. Bumalik kami sa aming dinaanan kanina hanggang sa may grupo ng mga tao kaming nakita sa hindi kalayuan. Tinawag namin ang mga iyon at humingi kami ng saklolo. Mabuti na lamang at napansin kami ng mga iyon. Nilapitan nila kami at nang sila ay makadais, doon namin napansin na sina lolo pala yon. Kanina pa pala nila kami sinusundo at hinahanap dahil nag-aalala na sila kung bakit hindi pa kami nakakarating sa bahay nila, gayong malalim na ang gabi. Ayon sa kanila ay sinundan daw nila ang bakas ng mga paa na nakita nila sa daan, kaya narating nila ang lugar na yon. Agad niyakap ni nanay ang kanyang ama at dahil nga roon ay ligtas kaming nakapunta sa lugar na dapat naming puntahan. Nalaman namin na si Richie pala ay isang aswang na yanggaw. Pag-alagala lamang daw ito at naghahanap ng taong mabibiktima at nahawa lang daw si Richie nang minsang nakipiesta siya sa isang baryo na pinuntahan ng mga kabarkada niya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy kung saang baryo nga ba siya nahawa. Kinaumagahan, nang balikan nila ang bahay ni Richie, wala na siya roon. Dahil sa nakakatromang karanasan ko sa Samar, hindi na ako pumayag pa na magtangkang magbakasyon doon ngayong darating na Pasko. Tandaan natin na hindi lahat ng mga kadugo natin ay tutulungan tayo. Karamihan sa kanila, sila pa ang magtutulak sa atin patungo sa kapahamakan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, ako po si Carlo at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig.
Magandang araw po, Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Aurelia. 25 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa lugar na tawagin na lang nating Santa Clara. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aking lola at itatago na lang natin siya sa pangalang Lola Celia. Ang karanasang ito ay nakakakilabot na tinuring niyang isang bangungot na sa kanyang buhay sapagkat hindi niya ito makalimutan. Bata pa lang si Lola Celia, nakakakita na siya ng hindi kauri nating mga tao o yung tinatawag nating engkanto. Walang pinipiling lugar at oras, lalo na kung siya'y mag-isa lamang. Minsan nga, may sasabay sa kanya sa pag-aayos at pagsusuklay ng kanyang buhok habang nakaharap siya sa malaking salamin. Yung tipong nakikipagkarerahan sa kanya na hindi lang sa kung sino ang unang makatapos, kundi pati na rin sa kagandahan. Pareho silang may mahabang buhok, ngunit itim lang ang sa kanya at kulay puti naman ang sa kanyang nakita. Morena si Lola Celia, samantalang yung isa ay daig pa ang kaputian ng isang harina. Nakasanayan na niya iyon kaya malabo na sa kanya na matakot sa kanila. Hanggang sa naging 18 na si Lola Celia, doon na nagsimula ang pagkabog ng kanyang dibdib na tila ba araw-araw na lang siyang ginugulo nito. Madalas na siya nitong pinaglalaruan at hindi na siya natutuwa roon. Kilala si Lola bilang pinakamahinhin at hindi palalaro na dalagita. Isang araw nun, bandang 10:00 ng gabi, ay may paulit-ulit na kumakatok sa kanyang pintuan. Mag-isa lamang siya nun sa kadahilan ng may nilakad ang kanyang mga magulang. Baka sila na yan? Bulong niya sa sarili at napagpasyahang buksan ng kung sino mang kumakatok na tila ba nagmamadali at may gustong-gustong ipaabot sa kanya. Maaaring mensahe o hindi. Sa pagbukas niya sa pintuan, nakita niya ang kanyang ina. Seryoso ang mukha nito. Malayong malayo sa malumanay at malaanghel na anyo. Matulog ka na. Saad nito at kunot noo naman siyang tumango rito. Ilang sandali rin siyang naghihintay ng iba pang sasabihin nito pero wala. Bagkus ay tinalikuran na siya nito at patungo ito sa kung saan ang pintuan. Nagkibit balikat lamang siya at pumasok na rin sa kanyang silid. Ngunit gayon na lamang ang kanyang pangamba nang tumawag ang kanyang ama at sinabing hindi sila makauuwi sapagkat gabing-gabi na para bumiyahe pa. Takot na takot ang Lola Celia ko noon, Kuya Chris. Hindi rin nagsumbong si Lola Celia sa kanyang ama para hindi na ito magambala at mag-alala pa. Kilala niya ang kanyang ama. Kaya nitong umalis kahit na sobrang delikado na ang daan. Mapuntahan lamang siya at mapakalma. Sa tulong ng taimtim na panalangin, nakatulog din siya ng mahimbing. Ilang araw pa lang simula nung naranasan niya ang ganon, may sumunod na naman. Umaga nun, nang tahimik niyang minamasdan ang kanyang ina habang nagluluto ito ng paborito niyang sinigang. At siguro nga'y napansin siya nito kaya yun ang dahilan para mapatingin ito sa gawin niya. "O nak, akala ko ba aalis ka?" Tanong nito sa kanya. Nagulat siya roon pero ngumiti lang siya. Oo nga po." May pag-aalinlangan niyang sagot at pumihit patalikod. Isa yung pagsisinungaling, ngunit ang kanyang pagtalikod ang dahilan ng kabiglaan niya nang may natanaw siyang babaeng nakatalikod sa kanya. Nakaparehong kapareho sa kanyang postura. Dahan-dahan niya itong nilapitan sa kabila ng kanyang pagkatakot.
Ramdam na ramdam niya na nga ang kanyang pamumutla. May dala pa itong gamit pang eskwela na kaparehang kapareha rin sa kanya. Pati ang ayos ng buhok mula sa likuran ay nasusunod din. Magsasalita pa sana siya pagkatapos niya itong lapitan nang tumingin ito sa kanyang gawi. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig nun sapagkat ang mukha niya'y gayang-gaya nito. Tiningnan nito si Lola Celia ng diretso sa mata habang may ngiting kumukurba sa labi nito. Ngiting hindi niya maipapaliwanag na tila may kakaibang ipinapahiwatig at nakakakilabot. Sa takot niya'y napaatras siya at tumingin sa ibang direksyon, ngunit naroon na naman at hindi pa rin naiiba ang aura nito kanina. Gusto niyang sumigaw pero walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Namamanhid ang kanyang buong katawan at ang nanginginig na paa lamang ang tanging gumagalaw sa mga oras na yon. "Celia!" Tawag ng kanyang ama. Kaya napaiyak na lamang siya sa takot at natagpuan niya ang kanyang sariling nakaharap sa salamin. Napatingin siya sa may bandang kusina at kahit anino nito'y hindi na niya masilayan pa. Napabuntong hininga si Lola Celia at napakrus nang wala sa oras. "Akala ko ba aalis ka?" Tanong na naman ng kanyang ama. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa gilid ng kanyang silid. Basta ang nasa isipan niya lang ay unti-unti siyang naglalakad papalayo kung saan siya may nakita kaninang replika. Hindi na po." Wala sa sarili niyang sagot. Hindi naman talaga kasi siya aalis at wala siyang sinabing aalis siya sa araw ng Sabado. "Naghihintay na si Gerald sa iyo. Kanina pa tawag ng tawag. Nagkausap pa nga kayo, di ba? Kilig na kilig ka pa." Kantsaw ng ama sa kanya. Ganun na lamang ang pagtaas ng kanyang balahibo sapagkat kanyang napag-isip-isip na may ibang gumagawa nun. Kagigising niya pa lang nun nang nakita niya ang kanyang inang nagluluto. Kapupuyat sa pananaliksik niyang kalbaryo kung ito'y kanyang ilalarawan. May paminsa-mensahe pa nga siya sa nakaraang gabi sa lalaki na hinding-hindi siya makikipagkita rito dahil hindi niya ito gusto. "Huwag mong paasahin yung tao," sabi ng ama niya sa kanya. Kaya nag-ayos na agad siya at umalis. Pero bago man siya makasakay ng motorsiklo, bilin niyang uuwi siya bandang 6:00 ng gabi dahil iyon ang nasa usapan na nabasa niya mula sa kanyang telepono. Nang bandang 6:00 na ng hapon, habang nagluluto ng hapunan si Cara, mama ni Lola Celia, ay may kumatok sa pinto. "Pasok!" Saad niya at nararamdaman niya ang kanyang anak sa may likuran niya. Ngunit hindi man lang ito nagmano sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Cara, ayun ay tinalikuran na siya nito. Napabuntong hininga na lamang siya at napatigil ng pansamantala. Alam niya kasing ayaw ng lola ko kay Gerald. Kaya naman iniintindi na lang ni Cara si Lola Celia. Baka nga ito ay totoong napagod sa gala. Sa isip niya, sino ba kasing matutuwa sa gala na hindi mo naman gusto ang iyong kasama? 1 linggo na ang lumipas at ganoon na talaga ang trato niya sa kanyang ina. At oo nga pala, pati na rin sa kanyang ama. Pakiwari nga nila'y nagkasala sila kasi minsan na silang pinapalaya sa sariling bahay. "Pinutol niyo ang puno ko rito kaya umalis na kayo." Malakas nitong sabi sa kanila. Bigla namang umapoy ang mukha nito sa galit. Sa totoo lang, hindi nila ito maintindihan. "Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Hindi ka naman ganito dati ah. At yung puno,
Nasa bukid yun, di ba? Balita ko may prutas na yon. Sagot ni Kara sa anak. Ang tinutukoy nito ay ang punong mangga na itinanim ni Lola Celia na aksidenteng naputol ng kanyang ama. Ang sama nyo. Tunay ngang masama kayo. Ayaw ko sa bukid. Gusto ko rito. Maganda. Sigaw pa nito at napapaiyak na. Mayabong na sana ang puno. Kilabutan ka sana sa sinasabi mo. Pagputol sa kanya ng kanyang ama at ito ang unang beses niyang nasigawa ng kanyang unika iha. Pero kahit gaano man kataas ang boses na ginamit nito, hindi pa rin natitinag si Lola Celia sa kanyang kinatatayuan. Ito ay malayong malayo sa dati. Nakapayas agad ang kalabasan. Akmang lalapitan sana siya nito nang mapigilan ng ama niya ng kanyang ina sa kadahilan ng nakita niya ang kamaong nagpipigil ng suntok. Sige na, aalis na kami. Tawagan mo kami kapag may kailangan ka, anak, ha? Naluluhang saad ni Kara. Maunawain siyang ina. Kaya niyang magpaubaya. Napaiyak na lamang itong tumalikod at hindi niya man lang magawang hawakan si Lola Celia dahil lumalayo ito sa kanya sa tuwing siya'y lalapit para sana siya ay yakapin. Umalis sila sa malaking puting bahay na yon at bago pa man sila makasakay sa kanilang sasakyan nang may isang matandang babae ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Usap-usapan sa kanilang barangay na isa itong dakilang albularyo, yung tipong kay Rami na ang ginamot mula sa sakit na hindi normal o kung tawagin na nating gawa ng mga elementong palaboy-laboy sa ating mundo. May ginamot na rin itong galing sa sanib, biyag-biyagan at pinaghuhumalingan. Ale, umalis ka po dyan. Pakiusap ng ama ni Lola Celia sa babae sapagkat nasa harapan ito ng sasakyan. Magalang itong nakiusap ngunit hindi nito pinansin ng lalaki. Bagkus ay nakatingin ito ng seryoso sa malaking bahay. Kaya naman lumabas ang mag-asawa sa takot na baka may gagawin itong masama sa kanilang anak. Pareho sila ng pinaniniwalaang baka nga ito ay nagpapanggap lang na manggagamot sa lugar nila. Sapagkat simula nang ito ay tumira sa kanilang lugar, ay marami na ang kababalaghang nangyayari sa kanila na noon ay normal lang kung susuriin. Uso pa naman daw ang mga aswang noon. Tingnan niyo siya. Mahinang sabi ng matanda sa dalawa. Nakakakilabot ang tinig na ginamit nito habang yun ay kanyang tinuturan. Napatingin naman sila sa kanilang anak na ngayon ay malumanay na nakatingin sa matanda. Ang bait naman kung makatingin. Pakiwari ko'y takot na takot ah. Anak niyo siya, iho, iha? Tanong ng matanda sa kanila. At totoo nga, tila nagmamakaawa ang bawat tingin nito sa matanda. Malayong malayo kanina na halos uusok ang ilong nito sa galit. Opo, Nay. Sagot naman ni Kara sa kabila ng takot na nararamdaman. Pakiramdam niya ay tumaas ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan dahil sa boses ng pananalita. Napailing ito matapos marinig ang sinabi. Hindi niyo siya anak. Mariing bigkas ng matanda at isang ngisi ang kumurba sa kanyang labi habang nakikipagtitigan kay Lola Celia. Anong sabi niyo? Pwede ba umalis na lang po kayo? Medyo may inis sa boses ni Kara. Bigla na lamang tumaas ng dugo niya patungo sa kanyang ulo nang marinig ang mga katagang yon. Engkanto siya, iha. Hindi siya ang anak niyo. Pag-uulit nito, pero ngayon ay sa pinakakalmang tinig na. Hindi totoo ang mga engkanto at anak ko siya.
Haka-haka lamang iyon, hindi engkanto ang anak ko. Galit na sabi nito sa matanda na tila isang tigring nang gagalaiti sa kaaway. Hindi pinansin ng matandang babae ang nakaiiritang sigaw nito. Sa halip ay kumuha siya ng insenso at inilagay sa harapan ng bahay. Pinapaapuyan ito gamit ang isang posporo. May binubulong sa sarili tsaka umalis ng walang paalam. Katahimikan agad ang namayani sa kapaligiran. Habang ang ama ni Lola Celia ay unti-unti nang naintindihan ang mga kasalukuyang nangyayari sa kanilang pamamahay. Napapansin niya kasi itong hindi kumakain ng pagkaing may asin. Palaro-laro na ito at ang lahat ng iyon ay hindi naman talaga ugali ni Lola Celia. Napabaling ang kanilang atensyon sa bahay nila at nawala rin sa pag-iisip ang mag-asawa. Biglang nawala si Lola Celia na parang bula na naging dahilan para mawalan ng malay si Cara. Sa hindi inaasahang pagkakataon, doon pa talaga niya nakita kung paano kinuha ng hangin ang buong katawan nito. Dati pa'y hindi ito naniniwala sa mga ganong bagay dahil gawa-gawa lang naman daw ito ng mga tao. Hindi nga siya naniniwala na namatay ang kanyang kapatid dahil kinuha ito kapalit ng kayamanang nakuha ng kanilang ama nung sila ay musmus pa lamang. Para sa kanya, aksidente ang pagkalagot ng hininga nito sa kusina noon dahil dati nang may hika ito. "Nasaan si Celia, mahal?" Tanong ni Cara sa asawa nang ito ay nagising. Hindi pa rin siya nahimasmasan sa nangyari at pangamba pa rin ang nangunguna sa kanyang damdamin. Nag-aalala nitong tiningnan ng asawa at hinahaplos ang buhok. "Mahal," sambit nito at napaiyak. Hindi pa rin nila alam kung nasaan na ba si Lola Celia. "Mahanap din natin si Celia," sagot nito at bumangon mula sa pagkahiga si Cara at doon niya lang napagtanto na nasa pamamahay siya ng matandang babaeng kausap nila kanina. Natanaw niya kasi ang likuran nito habang may inaasikasong kagamitan sa may mesa. "Mapagkakatiwalaan ba natin siya?" Diretsahang tanong ni Cara sa asawa. Tumango naman ito bilang tugon. "Maupo kayo. Magsimula na tayo." Tugon ng matanda bago pa man magsalita si Cara. Seryoso ang kanyang mukhang nakatingin kay Cara kaya napaigik ito ng pansamantala. Tahimik lamang silang nakatingin at isang nakawiwindang na dagundong na tila isang palahaw ng kampana ang kanilang narinig, hudyat na nagsisimula na ang ritual. Marami itong ginawa at may kulay pula na kandila pa ang nakasindi at maaamoy rin ang baho ng insenso. Hindi man naniniwala kaagad si Cara ay hindi na ito nangungulit pa at taimtim na lamang na nagdarasal na sana'y makita pa niya ang kanyang anak. Naiintindihan na niya ang nangyayari. Nanalangin na lang din siya na sana'y totoo ang ginagawa ng albularyo na nasa kanilang harapan at hindi lang pera ang hanap at takbo ng utak. Mahirap na kasi kapag mukhang pera. Takot pa naman siyang maloko pero dahil sa nais na mahanap si Lola Celia, hindi na siya nagrereklamo. At isa pa, hindi naman nanghihingi ng malaking bayad ito at kagustuhan ng kanyang kabiyak ang magbigay ng malaking halaga. Nakumbarya lang ito sa asawa, kay Cara naman ay dugo at pawis. Itinatak niya na lang sa kanyang isipan na matapos yun ay hindi na sila nito gagambalain. Natapos ang sinabing ritual na hindi man lang nagbigay atensyon si Cara sa ginagawa. Takbo ng takbo ang kanyang isip sa kung ano na ang kalagayan ng anak at kung saang lugar ito napunta. Kung nakakain ba ito ng maayos at nakakatulog ng mahimbing. Bago sila nagpaalam, ay sinabi ng matanda na uuwi si Lola Celia bukas at sa parke sila magkikita. Ipinagbabawal na rin na dalhin ang dalagita sa kanilang malaking bahay at mas mabuting lumipat na lamang sila
ng bagong tirahan dahil malalim ang galit ng sinasabing engkanto sa kanila dahil sa puno. Karagdagan pa sa mga utos na mainam ding magpagupit ito ng buhok at hindi nahahayaang humaba pa ang sukat hanggang baywang. Kinaumagahan, naghihintay na sila sa parke kung saan ang sinabing direksyon ng matandang babae. Sa isip ni Kara, siguro nga'y tama siya dahil ang kanilang bahay ay napapalibutan ng malalaking mga puno. Kung titingnan din ang kabuuan nito, sobrang tahimik at tanging mamahaling ilaw lamang ang nagpapaliwanag nito kahit na may araw man. Halos hindi ito mapasukan ng sinag ng araw. Nung pinapagawa din ng bahay, ay pinutol ng mga manggagawa ang isang matayog na baliti roon na talagang sentro naman kung saan matatagpuan ang kwarto ni Lola Celia. Siguro iyon din ang dahilan kung bakit nagpapakita ito sa kanya. At ngayon, naniniwala na siya na hindi lamang katang-isip ang mga kwento ng kanyang anak sa kanya noon tungkol sa kanyang mga namamataan. Mag-aalas 5 na ng hapon, hindi pa rin nila nakikita kahit anino man lang ni Celia sa lugar. Nagsimula nang umiyak si Kara at yakap-yakap naman siya ng kanyang asawa. Napuno na naman ng negatibo ang kanyang isip. Narinig na nila ang kampana sa malapit na simbahan, indikasyong nagpapahiwatig na alas 6 na ng gabi. Nawawalan na sila ng pag-asa. Ma? Pa? Pareho silang napatayo mula sa pagkakaupo dahil sa labis na pagkagulat nang marinig ang malumanay na tinig ni Lola Celia mula sa kanilang likuran. Mama, Papa! Naiiyak nitong sambit at niyakap silang dalawa ng sobrang higpit na halos hindi na sila makahinga. Isang oras din silang nag-iiyakan hanggang sa napasyahan nilang dalhin ito sa pagupitan ng buhok para mapaikli na. Habang nasa daan sila, parati namang sinasabi ni Lola Celia sa ama na wala itong kasalanan. Imbis na sisihin ang kanilang sarili ay magpasalamat na lamang sila kay Gerald sapagkat ito ang tumulong sa kanya. Naikwento niya kasi ito sa binata. May kagamitan daw ito sa katawan na ibinigay sa kanya para hindi siya nito tuluyang makuha. Maliban pa riyan, akala ni Lola Celia na protektado na siya ng gusto dahil doon. Kaya sinasadya niyang hawakan ito nang muli itong nagpakita sa parke bandang alas 6 ng hapon. Ang hindi niya alam, kaya pa rin pala siyang nakawin nito. At yun ang naging dahilan para makulong siya sa puno ng 1 linggo. Mabuti na lang talaga at naibahagi niya ang kanyang nakita noon kay Lolo Gerald. Opo, naging asawa niya ito ilang panahon ang nakalipas. Madalas nga'y binabangungot si Lola sa karanasan niyang yon, pero salamat na lang at nandyan si Lolo. Wala ring nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya nung nasa puno siya dahil nanatili itong sikreto sa kaloob-looban niya. Ang tanging isasagot niya lamang sa mga ganoong tanong ay tanging pagmamahal lamang ang makapagsasalba sa iyo. Bago ko tapusin ang kwentong ito, idadagdag ko yung sa akin na pakiramdam ko'y konektado sa lola ko. Nananalaytay na siguro ito sa angkan namin. Kahit ayawan man ay talagang darating. Bago lamang itong nangyari sa akin, ilang linggo pa lang ang nakalipas. May luma kasi kaming bahay at habang hindi pa naayos ang tinitirhan namin ngayon noon, doon muna kami nakatira ng pansamantala lamang. Yung asawa ko naman ang nag-aayos doon. Madalas niya kaming iwanan kapag may araw pa, pero uuwi naman siya kapag gabi na. Bilin kasi ni Lola na wag akong iwang mag-isa lalo na kung masela ng aking sitwasyon. Kasalukuyan akong nagdadalang tao ngayon at hindi talaga maaaring mawala ang paglilihi lalo na sa ngayon na 2 buwan pa lamang nitong sanggol ko.
Bandang 6:00 pa rin ng gabi noon nang lumabas ako ng kwarto para maghanap ng mangga sa kusina. Hindi ko naman sinasadyang buksan ang kabilang kwarto at yun na lang ang pagkagulat ko nang makita ko ang dating nakita ng lola ko. Kamukha ko siya, ngunit bago man ako nawalan ng malay dahil sa labis na takot sa kagimbal-gimbal na pangyayaring iyon, ay nakarating ang aking asawa at nasalo niya ako. Hindi niya daw yun nakita. Pero malinaw pa sa karagatan ang nakangisi nitong mukhang nakatitig sa akin sa oras na yon. Matapos iyong mangyari, ay umalis na talaga kami sa lumang bahay na iyon at kusang lumipat sa bagong gawa at mabibinditahan na rin. Pinapamisahan ko rin ito bago kami tumira para maiwasan na ang mga ganong bagay-bagay. At sa awa ng Diyos, walang masamang nangyari sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Parati na rin akong may kasama sa bahay at hindi na ako hinahayaang mag-isa, mapaaraw man o mapagabi. Sa tulong din ng pagrorosaryo ay unti-unti nang nababawasan ang takot at kabang aking nararamdaman. Hanggang dito na lamang po, Kuya Chris. Ako po si Aurelia, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.